So ngayon, anong basis ninyo kayong mga sundalo? Paiyak-iyak pang iba. O ngayon, alam nyo na mali ang ginawa ninyo. Anong gagawin ninyo? Tatanga-tangahan na lang tayo. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo nyo kukwestiyonin? Ano to? Ano na lang natin? Charge to experience? A former head of state, you took from the Philippines, isinakay nyo na aeroplano, pinadala nyo sa ibang bansa. Ano yun? Ano procedure? Ano procedure ang sinusunod ninyo? Oh, kanino kayo makikinig? Doon sa Akbayan? Ay sa Kabataan Party List? Saka doon sa, ano to, Conti ba yun? Yung lawyer ng ano? Makabayan Block? Hindi ba yung mga tumitegi sa inyo? Alam mo, natatawa ako, no? Dahil I really find it ridiculous that the people who swore loyalty to the constitutions is not protecting the constitution. Ay, nako. Buhay. Kayo na ang may kasalanan niyan. So ngayon, okay. Ngayon meron namang umeksena. Alam niyo naman maraming eksena. Handa na nga ako sa lahat ng eksena. So, pero ipapakita ko yung eksena. May nag-report lang naman sa akin ng may umeksena. Okay. Hindi na, wag niyo siyang bebenggahin ha. Pero kasi siya yung nag-report ng eksena. Okay. Share natin. Kayo naman, handa ako, Day. Hindi ako sumusulong sa isang okay, ito yung nireport niya. Sabi niya, merong same case si Jean-Pierre Bemba, 2008, transferred din siya sa Netherlands by Belgium authorities without judicial review. Wala daw judicial review si Jean-Pierre Bemba. Okay, bibigyan ko kayo ng background kay Jean-Pierre Bemba. Si Jean-Pierre Bemba ay Congolese authority. Paano na rin siya napasakop sa jurisdiction ng ICC, UN Security Council resolution din. Yan kay Bemba. Okay. UN Security Council resolution ba kay Bemba? I-fact check nyo ako. Okay, now, ngayon, asa na ba ito, ano ko ni Bemba? Okay, ngayon, itong mga to, wala daw judicial review yung kay Bemba. Inarrest kasi si Bemba nasa Belgium. Si Belgium, inaresto siya. Sabi dito na nag-comment, siguro napulot niya sa mga nagre-rebat sa akin, wala daw judicial review. Kaya, ano daw, nag-proceed daw ang case because ICC daw prioritize justice over procedural technicalities. Kaya siya nag-proceed kasi nga wala lahat ng procedural technicalities sinunod ng Belgium. Bibigyan ko sa ng evidence. Hanapin ko ha. Alam ko, hello. Alam ko international law. Saan ba ako nag-aral international law? Sa The Hague. Ay nako. Hanapin ko to kay Bemba. Bemba. Para makita nyo, ano lang tayo, facts, di ba? Doon lang tayo sa facts, huwag tayo sa mga legal hallucination. Di ba? Bakit naman kasi kayo magli-legal hallucinate? May jurisprudence, may batas. So bakit kailangan ng legal calisthenics? Kailangan magpo-proceed ko muna ng what is the letter of the law and then jurisprudence. Ngayon, if these two don't suffice, then ka na mag-legal calisthenics, siya ka na mag-creative interpretation of the law. Otherwise, matatalo yung kliyente mo, be. Tanungin niyo sa mga abogado. Pag yung abogado nyo naki-creative interpretation, talo ka. Malaking chance mo matatalo ka unless yung creative interpretation niya talaga very plausible. Okay? Okay. Kay Bemba ngayon tayo. Bemba. Okay. Si Bemba, wala daw judicial review. Kailangan nating sampalin ng katotohanan tong mga taong ito, no? Dahil pinagluloko nila ang mga Pilipino. Simple. Pinagluloko ninyo ang mga Pilipino. Pinagluloko ninyo ang mga sundalo, niloko ninyo mga sundalo, niloko yung mga police. You let them arrest their former commander-in-chief, beloved president of a lot of Filipinos, the first president from Mindanao, nang hindi naaayon sa batas. Okay. Kay Bemba ngayon tayo. Bemba. Okay. That's Article 59, compliance. Okay. Dito ngayon tayo kay asa na si Bemba et al. Nakakaloka yung pangalan ni Bemba, no? Bemba et al. Okay. Asa ka na Bemba? Asa na? Okay. Decisions. Article 59. Okay. Wala daw judicial review. Wala daw judicial review kay Bemba.
ano yun? So ang ano premise nila, inaresto lang sa Belgium, inilipad kagad sa Netherlands. Wala na raw, hindi na raw sinunod ang mga step by step. Hindi ba? Step by step. Okay. Okay. May step by step yung kay Bemba. Hanapin ko lang yung decision dito kay Bemba. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa Sonic Boom? Ano? May rebuttal pa ba? Kung may rebuttal pa, handa ako, be. Diyos mio, Santísima Trinidad. Ano ba to? Kasi dapat, eto. Kasi French kasi, punyet. Hindi pa ako marunong mag-French. Okay. Ito. Nahanap ko na. Buti may English. Okay. Tagal naman mag-load, ICC. Ito. Top screen. I-share na natin yan kay Bemba. Si Bemba daw. Walang judicial review. Okay. Alam nyo, kayong mga nagpapakalat ng mga legal hallucination, makinig kayo. Okay. Ang nakikita nyo ngayon, ito ay ICC 01-05-0108, June 23, 2008. Situation in the Central African Republic, the prosecutor versus Bemba Gombo. Okay. Ano to? Tungkol saan to? Recommendations to the Chamber, French, wag na tayo Chamber, blah, 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 Brussels Court of Appeal, pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Ano ibig sabihin nito, friends? Ito yung mga gustong maghanap, ha? Ayan, itong hanapin ninyo. Yan. ICC 01-05-0108, June 23, 2008. Yung mga abogado, makinig kayo. Ano to? Okay? Saan galing ito? Anong pagdidesisyon nila? Recommendation nila doon sa Belgian Court, sa Brussels Court of Appeal. Brussels Court of Appeal na, be! Bakit ngayon sila nag-recommend sa Brussels Court of Appeal? Kasi nga may judicial review, mga best. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, may step? Ano yung isang step? Ipapakita ko ba yung step? Ipapakita ko yung step para yung mga yung may legal hallucination, okay? Para yung may legal hallucination, para maka-follow. Para naman maka-follow yung mga nagli-legal hallucination, di ba? Mamaya ka na ta. So pakita ko ng step to dun sa Article 59. Anong step yan? Okay, step. Okay. Anong step yang pinakita ko kaninang desisyon? Okay, Article 59. Papakita ko sa inyo, ha, anong step yan. Bago kasi kayo magdadadada, pag-aralan nyo muna yung buong history ng kaso, nire-refer ninyo. Alam ko, dahil pinag-aralan nga namin ito sa Netherlands, sa Leiden University, mga Bex. At ang isa sa mga professors ko sa international law ay isang defense lawyer sa International Criminal Court. Ano ba? Professor ko sa jurisprudence. Hindi lang ba sa jurisprudence, international legal jurisprudence. Di ba? So, ito yung Article 59, nakita nyo yun, di ba? In pursuant of Article 59. So, step 1, inarrest no ng Belgium kasi nga may warrant of arrest. Check, nag-comply ang Belgium. Ano ang next step? Step 2, hinarap sa competent judicial authority. Malamang, hinarap nila sa judicial competent authority, kaya nga na umakyat na sa Belgian Court of Appeal. Hindi ba? Kung hindi naman kayo 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, and I don't know, plank length, nakatiting na kautakan ninyo, may steps. Okay? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung recommendations ng ICC, alam niyo kung nasaan na yon? Step 5 na yun. Ayan o. The pre-trial chamber shall be notified of any request of interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. Yung pinakita ko sa inyo, step 5 na yun. Si Bemba, na sinasabi niyong walang judicial review, mga Bex, nasa Belgium siya nung nangyayari ito kasi nga, nagko-comply yung Belgium, the arresting state, sa Article 59. Kaya walang technicalities at chuchuchu. Yung mga sinasabi yung technicalities in criminal law, procedural justice is important. Dahil, nakalagay mismo sa Rome Statutes, the rights of the accused will be respected all throughout the proceedings. Ibig sabihin, from the moment that you arrest, hanggang ma-convict yan, the rights of the accused will be respected. The right ni Duterte, the life, liberty, and property of Duterte will only be subject to whatever after conviction. Hanggang ngayon, Duterte is innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Step 5. Okay, step 5 na itong pinakita ko sa inyo. Di ba?
step 5 na nga. Oh. Step 5 na, oh. Yung kay Bemba. Kasi nga, oh, ayan, recommendations to the Brussels Court of Appeal pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Oh, pursuant to Article 59 of the Rome Statute, na nandyan ang judicial review sa arresting state. So saan nyo na namang ninugot yung pinagsasabi ninyo na yung Belgium ay walang judicial review kay Bemba bago siya isurrender sa ICC? Ano na naman itong mga tinitira ninyo? Pentel pen ba ito? Oh, may judicial review ang Belgium. Babasahin natin kung ano nangyari, di ba? Oh, ito yung sabi on May 23, 2008, the chamber issued a warrant arrest against Bemba. Okay. That same day, on the basis of the warrant of arrest, in accordance with Article 92 of Rome Statute, the chamber requested the Kingdom of Belgium provisionally arrest Mr. Pierre Bemba and ensure his safety until his final surrender to the registrar of the court. When issuing the warrant of arrest, the chamber considered there were reasonable grounds, etc. Okay. The warrant of arrest was executed by the competent authorities of the Kingdom of Belgium. Nandun kasi si Bemba, sa Belgium. So yung Belgium ngayon, ang custodian state. Nasa Belgium si Bemba eh. Ngayon, on May 30, the Council for Missing Pierre Bemba filed French ito. Ito yung interim request for liberty. Okay. Ngayon, yung Court of Appeals ng Belgium, binigyan siya ng recommendations ng ICC. So, merong judicial review, mga Bex. Nagigets ninyo? May judicial review bago siya sinurrender sa ICC. May judicial review saan? Class? Sa custodian state. Ano uli yung custodian state? Ang custodian state, ang arresting state. Ngayon, dinebunk ko ba kayo ng hinugot ko lang sa kadyang ang mga argument ko? Hindi. Dinebunk ko kayo according to what? Plain reading of the law, ICC statute, and jurisprudence of the ICC. Ngayon, kayong mga nakikinig sa akin, mga sundalo at pulis, ano ngayon ang ginawa sa inyo ng BBM administration? Tell me, were you acting on the presumption of regularity? Paano regular? Hindi nga, Torres was not acting on presumption of regularity. Torres was acting on the condition of the ignorance of the process of the ICC. And ignorance of the law doesn't excuse anyone. Kahit si General Torre ka pa, ay yun ay kung kayong mga pulis at sundalo ay loyal pa sa Constitution. That's my challenge to you. Are you still loyal to the Constitution? Ang linaw, di ba? Nakita niyo yung ginawa kay Bemba. Nakita niyo yung sinabi ng Trial Chamber Court kay Gaddafi, yung ginawa ng Belgium kay Bemba. Sinabi noon sa desisyon kay Gaddafi na Article 59 dapat i-afford kay Gaddafi ng Libya, the arresting state. Si Bemba na inyong pinagmamalaki, etos garbanzos, binigyan din siya ng Article 59, nag-comply din ng Article 59 ang Belgium bago siya isinurrender sa ICC. Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin ngayon, granting, let's say, for the sake of argument that ICC has jurisdiction over the Philippines. Okay? Let's say, for the sake of argument, just for the sake of argument. Okay? Ginawa ba sa pag-aresto sa former Commander-in-Chief? Ha? Hindi ito ginawa kay Erap. Hindi ito ginawa kay Arroyo. This is the first time that this was conducted in recent memory to a former head of state of the Philippines. Hindi ba? Si Erap nga na pinatalsik ng upheaval, na nagkaroon ng people power and coup combined laban kay Erap, binigyan pa siya ng karapatan. Hindi ba? Si Duterte, what did he do? Ha? Kayo mga sundalo at pulis. Huwag niyo sasabihin may presumption of regularity. Presumption of regularity is premise that the officer actually knows what is regular. Hindi nga alam ni Torre ang batas. So, paano may presumption of regularity? May ignorance of the law si Torres, hindi ba? So, ngayon, anong basis ninyo kayo mga sundalo? Paiyak-iyak pang iba. Ngayon, alam nyo na mali ang ginawa ninyo. Anong gagawin ninyo?
Tatanga-tanga na lang tayo. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo niyo ko-questionin? Ano to? Ano na lang natin? Charge to experience? A former head of state, you took from the Philippines, isinakay nyo na eroplano, pinadala nyo sa ibang bansa. Ano yun? Ano procedure? Ano procedure ang sinusunod ninyo? Oh, kanino kayo makikinig? Doon sa Akbayan? Ay sa Kabataan Party List? Saka doon sa, ano to, Conti ba yun? Yung lawyer ng ano? Makabayan Block? Hindi ba yung mga tumitegi sa inyo? Alam mo, natatawa ako, no? Dahil I really find it ridiculous that the people who swore loyalty to the constitutions is not protecting the constitution. Ay, nako. Buhay. Kayo na ang may kasalanan niyan. Hindi ba? Ngayon, isasampal uli natin ang nangyari, no? Ipoproject natin ang nangyari sa mga nakikinig sa ating sundalo at pulis. Okay? Para mahimasmasa naman kayo sa ginawa sa inyong pangdorobo ng gobyernong ito. Wala na tong ginawang matino kundi mandorobo ng tao. Oh, inaresto nyo si Digong, correct? Check. Inaresto nyo siya on what basis? Warrant ng ICC. Otherwise, anong basis? Anong basis kung ba't nyo siya inaresto? Nag-comply ba ito sa procedure? Okay, check. Granting na may jurisdiction ng ICC. Check ang Article 59.1. Anong next step? Anong next step ng ginawa ninyo? Inilagak nyo sa Villamor Air Base. Step 2 sa ICC arrest proceedings. Iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ito ay Pilipinas. Article 59.2. Ang sabi ni Claire Castro, ang step 2 daw sa Netherlands, sa local court sa Netherlands. Hindi po ganon. Dahil hindi naman po ang Netherlands ang arreste. Hindi po Netherlands ang nag-effect ng warrant or nag-request to surrender a suspect. Pilipinas mo, kayo yon, yung mga sundalong nandun, yung mga pulis. Dinala niya sa Villamor Air Base. Kailan po ba naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Baka sa bagong Pilipinas, ang kasama na ang Villamor Air Base sa competent judicial authority. Yung mga taga Mindanao dyan, makinig kayo. And the next step nyo is sinakay sa aeroplano. Hindi na kayo nag-comply sa Article 59.2, pati doon sa dapat gagawin sa Article 59.2, dapat yung competent judicial authority susuriin ang warrant, process ng pag-aresto, at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Kasi na kayo nga sa aeroplano eh. Si Torre ba ay competent judicial authority? No arresting officer. Dapat ang ginawa ni General Torre, hinuli niya, ipinresenta niya sa harapan ng hukuman. Dahil yun ang nakalagay sa arrest proceedings ng ICC. Oh, ngayon, kung hindi mo ginawa yan, anong basihan mo ng ginawa mo? Oh, anong basihan nyo ng ginawa ninyo? Mamili kayo ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court of the Philippines. Which one? Para mahimay natin kung nagko-comply. Which one ba? ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court ng Pilipinas. Which one nag-comply? Nakita nyo na hindi nag-comply ng ICC statute. X lahat. Philippine Constitution nag-comply ba? Hindi ka nga po pwedeng dumiretso muna sa Philippine Constitution kasi sabi nyo may jurisdiction ng ICC. So ngayon, the rules of the ICC in arresting a suspect of a proceeding in the ICC is going to part of the domestic law of the Philippines. So ang umiiral na batas ngayon, kung sinasabi nyo ang Pilipinas ay under jurisdiction ng ICC, then it is the Article 59 is in operation sa Pilipinas. Ngayon po pwede nyo naman sabihin hindi operational ang Article 59. Kung hindi operational ang Article 59, ano yung basis ninyo ng arrest? Article 59, arrest of the accused, ginawa ninyo. Sabi nyo Article 59 hindi ito applicable. Bakit applicable ang Article 59.1? Pero yung ibang items sa Article 59 hindi applicable? Ano yan? Select and choose. Tapos na to, choose your own adventure? Ano bang ginawa niyo sa ano? Ano bang ginawa niyo sa Malacanang? Ganito ba? Ganito, bulag-bulag point. Ay, Article 59.1 lang. Ganun ba yan? Ganyan bang ginawa ninyo? Tapos yung mga sundalo at mga pulis naman, ginawa niyong tonta. Pinapunta ninyo doon, kunwari, compliant. Kukunin niyo yung tao, Pilipino, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Isa sa kanyang aeroplano, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Si Tebes nga, may red notice. Nasa East Timor lang, napakaliit ng bansa ng East Timor.
Yung Timor, mali talaga siyang bansa. Hindi nyo nga ma-extradite. Si Tebes, may warrant pa rin sa Pilipinas, hindi nyo ma-extradite mula East Timor. Tapos si Digo, hindi naman siya nag-resist. Hindi ba? Pero hindi niya siya sinabihan ng karapatan niya. Nakarapatan niyang, ano yun sa mga karapatan? Humiling ng interim release sa competent judicial authority. And that will only happen after you present him before a competent judicial authority. Yun dapat ang ginawa ni General Torre. Hindi yun ang ginawa ni General Torre. Even the ICC jurisprudence on Gaddafi says that na pagkatapos mong arestuhin after effecting a warrant of the ICC, Article 59 will apply to the suspect. Kahit sino pa yan. Kahit dun kay Bemba. Yung kay Bemba, may judicial review. Kayo yung mga nagsasabi sa inyo na walang judicial review yung kay Bemba. Yung mga magpapakalat niyan, that is incorrect. 100% incorrect. Pinakita ko na sa inyo, hindi ba? I-review nyo na lang. Hindi ba? Merong judicial review. Kay Duterte, hindi siya hinarap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, habang nandun siya, hindi sinuri kung ang warrant, ang process, at ang mga karapatan niya ay respetado. At hindi siya sinabihan na pwede siyang humiling ng interim release sa competent judicial authority. Anong nakita ninyo? Pilit siyang kinukuha ni General Torre para isakay sa eroplano. Hindi ba? Yun ang mga nakita nyo na subaybayan ninyo. Huwag kayong magmaang-maangan kayong mga sundalo, kayong mga pulis. Ngayon, saan kayo loyal? Loyal kayo sa Constitution? What is the basis sa Constitution ng arrest? Mag-aantayan tayo ng desisyon? Alam nyo na, napakalinaw. Hindi nyo kailangan mali. It is incorrect. Flawed. You gave up the sovereignty of the Philippines. Ito, may role pa yung korte ng Pilipinas, oh. Iharap sa competent judicial authority ng custodial state. Pilipinas yung custodial state, Claire Castro, hindi Netherlands. Your legal hallucination is too much already, madam. Magpa-hair follicle test ka na. Wala yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo, Claire Castro, wala yan sa Rome Statute. Wala yan sa jurisprudence ng ICC. Walang papel ang Dutch court sa pagsusuri kung ang pag-aresto sa akusado ay proper. Unless na citizen nila ang involved, 1, resident nila ang involved, 2, or kung yung tao ay inaresto doon sa territory ng Netherlands. Doon lang nag-activate ang Dutch court in order to comply with Article 59. Yang sinasabi mo, Claire Castro, kayo naman GMA News 7, pinapakalat niyo ang kabubuhan ni Castro, halatang-halata kayong GMA News kayo ay mga bayaran kayo ni Marcos ngayon, na hinahada niyo si Marcos, nagpapatira kayo sa puwet sa mga Marcoses ngayon. Pinobroadcast niyo naman yung katangan, wala ba kayong legal researcher? Hindi niyo ba kaya? Ang laki-laki ng kinikita ninyo Tapos puro kabubuhan pinapakalat niyo sa mga Pilipino. O, yung mga sundalo at mga pulis, naniniwala naman kayo. Uto-uto. Oh, nasaan ang papel ng Netherlands? Wala. It's not in the jurisprudence of the ICC. It's not in the Rome Statute. So, saan hinugot ito ni Claire Castro? Saang dako ng kanto ng namamagamong Kepias hinugot yung legal hallucination mo, Claire Castro? It's not in the Rome Statute. It's not in any jurisprudence of the ICC. Not even in the Philippine Constitution. Not in the rules of court of the Philippines. Not in the jurisprudence of the Philippines. May papel pa ang korte ng Pilipinas sa mga nangyayari. Anong ginawa ni General Torre following whose order na i-disregard ang korte? Sagutin niya yung mga sundalo at pulis. Ano ang basis ni General Torre para i-disregard ang korte na may papel pa ayon sa Article 59 ng Rome Statute? Ayoko ng yes or no dito. Give us your most talented reply. Tingnan natin kung may basehan yan. Kailangan meron tong jurisprudence na yung Article 59 pwedeng i-disregard. Hanapin nyo na kailangan i-disregard ito, pero nakita nyo na, di ba? Doon sa kasus ni Gaddafi, anong sabi ng pre-trial chamber? Uulitin natin para makita to ng mga sundalo kung anong ginawang kabubuhan ng gobyernong ito. Diyos mio, Santissima Trinidad. Okay. Papakita ko uli yung kay Gaddafi para malinaw ang lahat. Ito ba yung kay Gaddafi? Ito yung kay Gaddafi. Jurisprudence to ng ICC. Pre-trial Chamber 1, ICC 01110111 April 4, 2012. Pupunta ka ng paragraph 19. Anong sabi?
government of Libya, siya yung mag-aaresto, mag-effect ng warrant of arrest, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. Oh, Gaddafi na yan, ha? Yan ang sinabi ng ICC. Pagka-aresto mo, ibibigay mo sa inaresto mo dito si Mr. Gaddafi, procedure described in Article 59 of the statute, yung diniscuss ko, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. So, ibig sabihin, pag may inaresto ka in pursuit ng surrender request ng ICC na yun ang nangyari, you will afford the accused the procedure described in Article 59. So ngayon, yung mga nagre-rebat-rebat sa akin, humugot kayo ng jurisprudence sa ICC justifying yung sinasabi ninyo na Article 59 does not apply to the Philippines. Dahil kung wala kayong mahugot, sama-sama kayong sanang mag-crashing sa taas ng amats ninyo. Do you know the implication of this one? This is not going to be the end of it. Not going to be the end of it. It's going to be a huge international issue. I'm going to tell you. Diba? I'm going to tell you. It's going to be a huge international issue. It will be. Nataon pa, si Trump pa yung presidente ng US na galit sa ICC. Galit na galit sa ICC. It will be a huge international issue. And ang ICC ngayon nasa hotspot, di ba? Dahil yung kay Netanyahu, kay Putin, at yung battle nila ngayon with the US. Sa hotspot sila ngayon. Do you really think? Ngayon, kung gusto ng ICC to add additional burden to them, go ahead. Disregard Article 59. But this will be your death knell. Because alam ninyo, kayo na rin mismo ang nagsabi sa jurisprudence ninyo, pagkatapos arestuhin ng isang accused, this is the jurisprudence on the situation on Libya, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59. Ginawa ba yan sa Pilipinas? Ginawa ba? Ginawa ba kay Duterte? Napanood niyo lahat. Ano? Yung mga nakikinig sa aking sundalo, ginawa nyo? Ginawa ba ng gobyernong Bangang? O di malinaw na this is political. So you have been a tool not of law but of politics. Ano pa ba? Hindi na ayon sa batas eh. Diba? Ito nangyari, inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Paano naging compliant yan ng Article 59? Diba? O choose your, i-screenshot nyo ngayon, pag-aralan ninyo, lalo na may mga sundalo, diba? Pag-aralan nyo mabuti yan. Diba? Diba? Yung pula, yaan ang procedure. Yung blue, yan ang ginawa ninyo ng bangag na administrasyon. Ano ba yan? Nagtutugma ba? Screenshot ninyo, kayong mga nakikinig, screenshot ninyo, pag-aralan nyo, itulog nyo muna, pag-aralan nyo kinabukasan, sa inyong inuman, pag-usapan ninyo kung magkakatugma ba yung batas sa ginawa. Hindi ba? So ngayon, na sonic boom na. Meron pa ba? Meron pa bang i-rebat? Diyos ko naman, kung magbibigay naman sila ng argument, magbigay ng jurisprudence para ma-check natin yung jurisprudence. Nag-umpisa ako sa plain reading of the law. And then pinalaliman ko. Nagtungo ako sa jurisprudence mismo. Ano ba kayo feeling? Kayo mga nag-rebat, feelings. Based on feelings, motherhood statements, diyan naman kayo magagaling. Dapat ganun ang procedure. Ganun ang procedure ng batas, mga friends. First, the text of the law. Then, jurisprudence. Saka na kayong mag-legal calisthenics. Basihan ko, plain reading of the law, check. Ayon yan sa BCLT. Jurisprudence, ayon yan sa BCLT. Ngayon, hindi ko na to i-explain kung ano yung BCLT. Yung mga nakikinig na lang sa akin lawyer, kung hindi nyo alam ang BCLT, bakit kayo nagsasalita tungkol sa international law? Plain language. Check. Ayon yan sa BCLT. Reading of a treaty. Ang statute kasi, treaty yan. Check. Jurisprudence.
Check, anong role ng jurisprudence sa international law? Subsidiary ito. Basahin niyo yung ICJ, Sources of International Law. Okay? Yang mga judicial decision, they're subsidiary interpretation of a treaty. Pero ang una-una mong parate, okay, napagbabasihan, the treaty itself. Ngayon, kung hindi malinaw yung treaty, you will consult other sources of international law, which includes jurisprudence. Hindi ka po pwede ditong mag-jump ka agad sa feelings. Hindi ito quadcom. Oh, Socratic method, di ba? What is the text of the law? Yun ang unang tanong. Ganyan sa law school namin. Di ba, what is the text of the law? Oh, explain. Di ba, IRAC, di ba? Alam nyo, yung mga law student, alam nyo yung IRAC. Kung hindi nyo alam ang IRAC, Diyos ko dahil, baka ibang law school kayo. Di ba, issue, rule, application, conclusion. Oh, saan yung application? Rule is the text of the law. Application, saan ka ngayon magre-rely ng application? Sa jurisprudence. Saka ka ngayon magre-reach ng C, conclusion. Actually, conclusion and critic yun sa amin eh. Oh, may issue. Issue, Article 59 of ICC statute. Was it complied by the BBM administration? Oh, from issue, you go to R, rule. What is the rule? You list the rule. Article 59, as it is. Oh, application. Application, you begin with the plain reading of the text. BCLT. Yan ang rule sa BCLT. Oh, ngayon, kung gusto mo pang palalimin, kung medyo malabo pa sa iyong meaning ng Article 59, you go to what? Other sources of international law as subsidiary to interpret the treaty. What is the treaty here? The ICC statute. And then after you apply it with the facts, you go to the conclusion of your issue. So what is the issue? Was Article 59 complied with by the BBM administration? Let the debate begin. Malinaw ang facts. Pinresenta kong facts. Pinresenta ko ang plain language of the law. Wala pa akong feelings, ha? Well, meron akong sarcasm, pero wala pa akong feelings. Pinresenta ko ang plain language of the law. Nagpresenta ako ng jurisprudence. I presented the facts, the law, the treaty itself, and the jurisprudence. And the facts ng pagkaka-aresto and the law do not jive. So if the law and the facts don't jive, was Article 59 complied with? I-review nyo na lang uli ito. Maraming salamat sa mga nakinig. I-share nyo ito, pagdebatihan ninyo ito. Kayong mga sundalo at mga pulis, mag-usap-usap kayo. Niloko kayo ng BBM administration. Ginamit kayo sa politika. Shameless. A Marcos will always be a Marcos. Malaki natin itong kasalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And this is not the end of it. This will go international. Binabalaan ko na kayo, DFA. This will go international. I'm telling you. You'll never see the end of this.